Samahan niyo ulit ako guys sa topic natin today. Alagang Nairicos TV gustong umasenso. Huwag kalilimutang mga kadamunggol na mag-subscribe sa ating channel, para mas marami pa tayo matulungan sa vlog na to. Ang topic natin today mga ka-farmers ay tungkol sa importance of regular swine deworming, or tamang pagpurga sa mga alaga natin baboy. Paunawa, lahat ng mababanggit ko sa vlog na ito, ay based lamang sa aking research at experience, hindi po ako expert, isa lamang po akong backyard farmer, sabay-sabay tayong matuto mga ka-farmer, so bago yan intro muna. This is Nairicos TV, ay isang damunggol vlogger. Natin, 2 weeks old. Yeah. Tingnan mo, no? Yeah, sarap! Kapit sa ating mga alaga. Okay. Importance of swine deworming. Deworming is the process of removing worms from the digestive system, particularly from the stomach, intestine and liver. Also done on other animals, deworming makes them more resistant to diseases. It helps the animal grow faster, perform better and produce better meat. In Tagalog, ang deworming ay ang proseso ng pag-alis ng mga bulate sa digestive system, partikular sa tiyan, bituka at atay. Ginagawa rin sa iba pang mga hayop, ang deworming ay ginagawa para mailaban sila sa mga sakit. Tinutulungan nito ang hayop na lumaki ng mas mabilis, gumanap ng mas mahusay at makagawa ng kalidad na karne. One of the most common parasites in pigs are pigworms, or internal pig parasites. Found in the pig's digestive tract, bloodstream, kidneys, liver, or lungs, they can be harmful to pigs if left unchecked and untreated. In Tagalog, isa sa mga pinakakaraniwang parasito sa mga baboy ay mga uod ng baboy, o mga parasito sa loob ng baboy. Matatagpuan sa digestive tract, bloodstream, kidney, atay, o baga ng baboy. Maaari silang makapinsala sa mga baboy kung hindi masusuri at hindi ginagamot. These pigworms will rob the animal of the essential nutrients it needs to gain weight, stay healthy, and grow. It also causes discomfort to the animal, which then results in more days on feed and more financial investment on your part. In Tagalog, aagawin ng mga uod ng baboy na ito ang hayop ng mahahalagang sustansya na kailangan nito para tumaba, manatiling malusog, at lumaki. Nagdudulot din ito ng kakulangan sa ginhawa sa hayop na nagreresulta sa mas maraming araw sa feed at mas maraming pamumuhunan sa pananalapi sa iyong bahagi. Benefits of regular deworming. Sa banta ng mga uod ng baboy, mahalaga na ang deworming ay dapat gawin ng tuloy-tuloy at tama. Ang mga benepisyo ng pagsasanay na ito ay kinabibilangan ng 1. Improvement in average daily weight gain. Pagpapabuti sa average na pang-araw-araw na pagtaas ng timbang. 2. Improvement in food conversion ratio. Pagpapabuti sa ratio ng conversion ng pagkain. 3. Reduced number of liver condemnations. Nabawasan ang bilang ng mga pagkondena sa atay. 4. Reduced susceptibility to respiratory diseases like pneumonia. Nabawasan ang pagkamaramdamin sa mga sakit sa paghinga tulad ng pulmonya. 5. Better overall health and welfare of swine. Mas mahusay na pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng mga baboy. 6. Minimized contamination of the pig environment with worm eggs. Pinaliit na kontaminasyon ng kapaligiran ng baboy na may mga itlog ng bulate. It's important to have a working relationship with your veterinarian who can help you develop a protocol that suits the needs of your stock. The vet will also work with you on options on how to deworm them, whether it's oral or via injection. In Tagalog, mahalagang magkaroon ng isang gumaganang relasyon sa iyong veterinaryo na makakatulong sa iyong bumuo ng isang protocol na nababagay sa mga pangangailangan ng iyong stock. Makikipagtulungan din sa iyo ang veterinaryo sa mga opsyon sa kung paano ay deworm ang mga ito, maging ito man ay oral o sa pamamagitan ng iniksyon. Ngayon mga ka-farmers ay natalakay na natin sa ating research ang kahalagahan ng deworming, so andito na si Nairicos TV para ibahagi niya ang kaalaman niya sa pagpurga ng mga baboy.
So yun guys, yun ang topic natin na deworming sa ating mga baboy. So magbibigay lang po ako ng konting karanasan sa pagpupurga at saka mga tekniko dito sa aking baboyan. So based po doon sa research natin is mahalaga po yung pagde-deworm ng ating mga baboy. So dito guys sa aking baboyan, ang pagpupurga po ay nagsisimula sa inahin. Kasi bihira lang naman ako guys magpatiner kasi pig production lang ginagawa ko. Pag nanganak ito, benta na. So pag hindi nabebenta, ginagawa ko, inaalagaan ko dyan. And then binibenta ko siya by lechonin. So ang pagpupurga ko guys, nagsisimula po ang lahat dito po sa ating inahin. Kapag buntis guys ang ating inahin, sa 100 days guys, doon po tayo diba nagsisimula ng pagpurga ng ating mga inahin na buntis. So bakit yun ginagawa? Para po ma-flush out kung meron man na bulate sa tiyan yung mga ating inahin. Kasabay na rin po doon yung ating mga biik kasi mapupurga na rin po yun dahil doon sa binigay nating pamurga sa ating inahin. Iwan ko po sa ibang mga nababoyan kung ano yung programa nila. Basta po dito sa akin, ang inahin ko po pinupurga siya sa 100 days niya. So 2 weeks before siyang manganak, pinupurga po ang ating inahin. May tatlong klaseng pagpupurga mga ka-farmers. So meron po dyan yung sa tubig, meron po sa feeds, meron po sa injection. So tatanong pa rin po kayo sa technician nyo kung ano yung pinaka-advisable na pagpupurga sa ating mga baboy. So dito po sa akin, kadalasan ang pagpupurga ng mga biik is ginagamit po namin is sa tubig. Hinahalo po namin sa tubig yung pamurga. Pero sa mga ibang technician po guys, ang alam ko, pinaka-advisable pag mga biik na bagong walay, injectable ang ginagamit para diretso po sa dugo ng ating mga biik ang pagpurga. So dito po sa aking baboyan, kapag nanganak po yung aking inahin, pinupurga ko po ang aking mga biik sa araw ng pagwalay. So doon po ako magsisimula magpurga kapag nawalay na po ang ating mga biik. Dito po kasi sa aking baboyan na mga ka-farmers, mas sanay po yung mga baboy ko na ipurgahin sila gamit po ang tubig. So sa tubig ko po nilalagay yung pamurga talaga. So magbibigay po ako ng technique sa pagpupurga kasi madami pong pamurga ng baboy. So meron nga dyan yung nabibili sa mga poultry store, yung powdered na pamurga. Meron ding injectable. So yung pamurgang powder, pwede siya sa tubig at pwede rin siya sa feeds. Hinahalo lang po yun doon. Pero kapag gumamit tayo ng mga powdered na pamurga, ang problema po nun is medyo mapakla. So mapait, hindi masyadong iniinom ng ating mga baboy. So dito po sa akin, ang ginagawa ko po guys is hinahalo ko po sa tubig and then nilalagyan ko po siya ng asukal para maging matamis po yung pamurga natin. So maiinom po yun ng mga beef natin kasi medyo matamis, para maiwasan natin guys na hindi siya inumin kasi nga mapakla po yung pamurga. So haluan nyo po ng sugar para mainom po ng ating mga beef. Kung kayo naman guys is nag-wet feeding, pwede po yun. Ihalo nyo po sa feeds yung pamurga, tapos lagyan din nyo po ng sugar kasi minsan ginagawa ko rin po yun. Nilalagay ko rin po yun sa feeds, tapos binabasa, then pinapakain ko sa aking mga baboy, yung mga biik. Kung kayo naman mga ka-farmers is nagpa-patiner, so ako ka rin, nagsimula rin po ako sa baboyan ko na patiner po yung mga inaalagaan ko. So ang pupurga po mga ka-farmers sa patiner is sinisimulan po yan, 'di ba? Nawalay natin yung mga biik, pupurgay natin siya doon. So naka pre-starter pa siya. So kapag mag-change na po ng feeds ang ating mga baboy, katulad ng from pre-starter to starter, so bago po natin siya i-change, kailangan purgay natin siya mga ka-farmers. So tatandaan po ninyo, pag papalit po ng feeds ay kailangan purgahin muna ang ating mga baboy para naka-ready na po agad yung ating mga tiyan ng ating mga baboy para lumaki po ng maayos ang ating mga baboy. So ganun lang mga ka-farmers ang aking technique sa aking baboyan. So ano pa bang maidadagdag ko?
So, ang maidadagdag ko na lang is sa araw ng pagwalay ng ating mga biik ay kasabay na po doon ang pagpurga sa ating inahin. Kasi kapag pinurga na natin ang ating inahin sa araw ng pagwalay, so magsisimula na rin po siya mag-inhit. So hanggang dito na lang guys ang aking premiere. Sana may natutunan naman po tayo. So sa lahat po nanonood sa aking premiere, salamat po, at sa mga nandyan pa rin, kung mayroon po kayong suggestion o comment lang po kayo sa ating vlog today mga ka-farmers. So hanggang dito na lang guys. This is Nericos TV. Bye-bye! Love you all! Huwag po kakalimutan na i-subscribe at i-like nyo guys ang ating video. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa premiere ko. Hanggang sa muli, this is Nericos TV again, love you all.